sa pinakamatunog, no, at pinag-uusapan nitong mga nakaraan sa mundo ng social media, ang pangalan na si Sanderford. Sure na sure ako nakilala nyo lahat kung sino ang pinag-uusapan natin ngayong araw, di ba? Mula sa pagsikat niya, no, sa #5 hanggang sa humiwalay siya sa #5, biglang nagpaayos siya ng mukha, pinaayos yung mukha niya ni Corina, ganun mga bagay. Nagkaroon talaga siya ng napakaraming mga bashers, which is dahilan kung bakit pinag-usapan talaga siya ng malala. Napakarami niya talagang napakarami talaga nagko-komento tungkol sa kanya. Unang-una dahil sa physical niyang kaanyuan, no? I really don't agree na dapat i-bash natin si Sanderford dahil sa kanyang physical na kaanyuan. I was actually one of the people rooting for him. Gusto ko talaga siyang umasenso at patunayan sa mga tao na ay hindi hadlang yung physical na kaanyuan para gusto kong patunayan talaga sa mga tao na aasenso siya at hindi sapat yung pambabash nila. Sadly, nagkaroon siya ng mga hindi magandang desisyon na miski ako talaga sabi ko, ay X na talaga. Kaliwat kanan yung mga issue, no, na naging dahilan ng paglubog din ni Sander, pero hindi ko mawala sa isipan ko. Bigla lang, itong mga nakaraan, naisip ko, asan na kaya si Sanderford? Ano na kaya nangyari sa kanya? Nakakulong pa rin ba siya? Yan ang gusto kong talakayin natin ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, mag-like, subscribe, and hit the notification bell na kayo at sagutin ang question of the day natin sa dulo ng video na to para manalo kayo ng 500 Gcash giveaway. So ngayong gabi, malalaman natin yung sagot na tanong na yan. Nasaan na nga ba si Sanderford ngayon? So una ko talagang ginawa ay sinanap ko yung account niya. Napakarami pa rin ng mga fake accounts, pero apparently nahanap ko na rin yung account niya talaga. Ang unang napansin ko talaga, no, ay hindi niya na pala ginagamit yung pangalan na Sanderford. Maaalala natin, nagpahanap pa sila ng bagong Sanderford dahil na rin sa mga issue ni Sander, tapos nilaglag na siya ng management niya. Hindi ko alam kung ano nangyari yung search for the new Sanderford. Diba may pa-audition pa sila? Pakita natin picture. May pa-audition pa sila noon. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan eh. Kung may balita kayo, lagay niya sa ilalim may bago bang Sanderford ngayon? I'm not sure. Upon scrolling, no, ito yung napansin ko na napakaraming post ni Sander na humihingi siya ng tulong sa kalagayan niya ngayon at gustong-gusto niyang umasenso rin talaga. Kita-kita natin yung pagkalugmok niya dun sa mga nangyari sa kanya, and I think, no, base sa mga post niya, aware naman siya na ito ay mga consequences na mga actions niya nitong mga nakaraang mga taon. Napakarami talagang issue ni Sanderford, but the last one yung medyo na sa akin sobrang below the belt na rin talaga. Sa mga hindi nakakaalala, no, naaresto po si Sanderford noong 2020. May mga allegations sa hindi ko alam kung ex-girlfriend niya or nililigawan niya, at para makatakas sa issue, ito double X talaga sa akin, ginamit niya rin yung LGBT. I think nagpretend siya, I'm not sure if gay or bisexual, para makancel yung allegations nung ex-girlfriend niya, which is talagang sabi ko, ay kawawa naman tong batang to, hindi na talaga alam yung ginagawa niya. Medyo na off na rin ako at this point kasi hindi na talaga okay siya. Of course, at that time, allegations siya, pero ang hirap ng suportahan, diba? Kasi sa mga nakita ko rin na sabi niya, tulong, ganyan. Pakitignan natin yung post. Sabi niya, sobrang laki na ng bukol sa taas ng ngipin ko. Diyos ko po, Lord, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya ang sakit. Kinakatakot ko, palaki ng palaki ang bukol sa labi ko. Hindi ko sure if may kinalaman ito sa gawa sa mukha niya. Kasi diba may mga ganon na may mga ini-implant sa loob na nagkakaroon ng complexion. Ganon. May ganon. Hindi ko sure kasi wala na rin siyang update. Kaya nag-message na rin ako sa kanya. At habang hinihintay ko yung nagsisearch ako kung ano nangyari sa kanya, nakakulong ba siya? No? Nakulong ba siya? At nakita ko, no, na ng October 2021, hindi na raw pinush nung ex-girlfriend niya yung kaso after a settlement. So, hindi na talaga siya nakulong din. Kasi nakita ko talaga, natulfo pa ata sila, di ba? If hindi ako nagkakamali. Siguro, ang tanong ko na lang talaga ngayon is, ready na bang mag-forgive yung mga tao din? So, eto na. Nag-message nga ako sa kanya at sumagot naman siya. Hi sa'yo, Sander, kung nanonood ka, ha. Unang-una, kinamusta ko siya. Sabi ko, kamusta na ba si Sanderford ngayon? At ang sinabi niya sa akin, ito yung reply niya. Ngayon po, medyo nahihirapan ako sa sitwasyon ko after all that happened. Aware naman siya sa consequences ng actions niya. In-announce siya raw na hindi niya na ginagamit yung pangalang Sanderford kasi hindi na raw siya yung Sander na mayabang. Of course, kailangan pa rin nating tignan kung ano yung action niya, di ba? Ginagamit niya na raw ngayon ay Sander Arizala kasi gusto niya yung posture ko na
Sander. Pero ugaling Arizala na mabait, masipag at matulungin po. Lahat nagbabago, sana sila din. Titignan pa rin natin yan, no? Kung mauulit o hindi. Only time will tell, Sander. Pangalawa, tinanong ko kung ano na pinagkakaabalahan niya ngayon at nakita ko na rumaraket din siya sa mga business. Sabi niya, ngayon po nagwo-work ako as sales marketing buy and sell now. Magiging daddy na ako. Magiging tatay na rin pala siya. Buntis yung girlfriend niya. Nakita ko rin may picture. Hindi ko lang alam kung kailan makanganak, pero congrats! At ang wish ko lang sana ay maging magandang ehemplo ka dun sa anak mo. Sana totoong natuto na talaga si Sanderford, no? At hindi sinasabi lang para makabalik sa dating kasikatan. At pangatlo, tinanong ko siya, kasi gagawan ko ng content to, sabi ko sa kanya, anong gusto mong sabihin sa mga manonood sa atin? Ito yung reply niya. Sana sa lahat po ng mga nagalit dahil sa mga nangyari, maging okay na kayo. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao natututo ngayon. Natutunan ko na lahat ng pagkakamali ko, hindi po ako ilang beses na nagkamali, kundi lagi po. Kasi tao lang tayo. Di lang naman po ako ang tao nagkakamali. Inaamin ko na excited po kasi ako sa lahat ng mangyayari sa buhay ko. Kaya sana maging okay po ang lahat. Isa talaga sa ano ko is kulang yung guidance sa kanya noon. Kulang yung guidance kasi bata pa rin siya. Hindi niya rin alam yung ginagawa niya. Of course, if sikat na sikat ka, diba, hindi mo rin alam na eh. Ang dami ng mga puwersa sa paligid mo. That being said, no, mali talaga. At ako na mismo yung magsasabi, mali talaga yung mga ginawa ni Sander. At hindi natin pwede puwersahin yung tao na pagpatawarin itong si Sander. Kanya-kanyang time yan. Hindi natin masasabi na bawal, wag na kayong magalit, nagbago na. Hindi pwede yung ganun eh. Kasi may impact sa mga tao rin yung mga ginawa niya. And that being said, no, hindi naman napakamaliit na bagay yung ginawa ni Sander. Malaki. Malaki talaga. So, yun na yung nangyayari sa kanya. Sobrang sikat niya. Medyo lumimlim na ngayon. Medyo nag-lie low. Medyo nag-die down. Pero, I think it's good to see na I can't say for sure, pero parang gusto rin naman niya magbago. Ang katanungan ay ready na ba yung mga tao na patawarin si Sanderford at makita ulit siya bilang sikat as Sanderford? Ayoko rin talaga siyang i-bash. Sa totoo lang, hindi talaga ako basher, pero lilinawin ko lang, ulit-ulitin ko na hindi rin ako okay. Hindi rin ako okay sa mga ginawa niya talaga. Only time will tell kung magiging mabuting ehemplo siya. At I guess hindi na dapat niya itong patunayan sa ate kundi dun sa anak niya. Sa anak mo, Sander, if nanonood ka, sana maging mabuting ehemplo ka na at sana totoong natuto ka na sa mga nagawa mo. Ayun lang, no? So, para sa ating question of the day ngayong araw, kayo yung tatanungin ko, ha? May 500 Gcash giveaway tayo. Mag-like, subscribe, and notification bell kayo. Ready na ba kayo patawarin si Sanderford sa mga nagawa niya? Gusto ko marinig yung mga comment ninyo. Sa tingin nyo ba na deserve niya magkaroon ng second chance na sumikat ulit? Comment nyo yan sa ilalim. I want your honest answers. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam.